Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Welcome to episode 286. Ako po si Earl, ang inyong campmaster. At ito, ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories. Ang San Telmo Society ay ang listener's story segment ng ating show kung saan babasahin ko ang mga kwento mula mismo sa ating mga tagapakinig. Ito na nga ang unang episode para sa Halloween season ng 2025 and we are actually entering our 5th year. Tama ba? 5th year? Parang tagalan natin sa 5th. Feeling ko 6 na, mali yata yung bilang ko. Sadly, hindi nga ako makakauwi in time of the anniversary of the show. But good news is December, matutuloy na po ako na pumasyal sa Manila. Doon na lang po tayo magkita-kita. As for Halloween episodes, I'll be honest na wala pa akong nagagawa. But I'll come up with something to celebrate the spooky season na alam naman nating paborito nating lahat. With that being said, let's go to the featured stories for tonight. All stories are centered around the campers who sent these stories in their place of dwelling or yung mga tinitirhan nila. Bakit nga ba kung saan ka nagpapahinga ay dun ka pa nagagambala ng mga hindi nakikita? Tulad na lamang ng ating unang sender na si Dave. Pakinggan natin ang kwento niya. Hi Campmaster, I'm Dave from Pampanga, born and raised here. Feeling ko may third eye ako nung bata pa ako kasi karamihan ng paranormal experiences ko nangyayari when I was younger. Pero habang tumatagal, parang pakonti ng pakonti yung mga experiences ko hanggang sa ngayon, feeling ko wala na. Here are a few short stories na naalala ko from when I was a kid. They are centered around sa bahay kung saan ako lumaki. My family lived in that house for the better part of 40 years, way before ako pinanganak. Pero hindi kami ang unang tumira doon. The house itself looked and felt older than the other houses sa paligid namin. Naalala ko pa, may nasabi ang lola ko noon na may nagpaparamdam nga daw sa bahay, pero mahiyain or nagtatago most of the time. I had a handful of paranormal experiences, pero here are the most memorable ones. Story 1. The Shadow People. When I was a very young kid in the early 90s, brownouts at nights were a lot darker than they are now. Kapag pinatay na ang kandila at ang flashlight, there would be nothing, as in pitch black. No glow from the streets, no blinking appliances, just pure suffocating darkness. I must have been around 3 or 4 years old when I was having these experiences. Sa kwarto namin, our bed faced a small altar filled with Santo Niño figures, wooden crosses, and a thick old Bible. Kapag gabi na at brown out, tapos pinapatay na ng nanay ko ang mga ilaw at kandila, I'd start seeing something in that pitch black darkness. Faint, flickering shapes. They looked like human outlines, but not quite. Parang mga anino ng tao, pero medyo jittery ang movements, as if nanonood ka ng TV na mahina ang signal. They stood around the altar, reaching, grasping, desperate. Parang gusto nilang kunin yung mga imahe, buksan yung Bible, pero kahit anong pilit nila, hindi nila nagagalaw. When I see them, I was never scared. I was too young to know what they were. I was more curious than anything else. I'd reach for my mom's flashlight, switch it on, and the figures would vanish instantly. Turn it off and they'd be there again. Still struggling, still trying. I told my mom about what I saw. At first, she brushed it off. Then she got mad.
Looking back, maybe natakot siya sa mga sinasabi kong nakikita ko. When I grew a bit older, medyo may ulirat na ako at may mas malinaw na pagkakaintindi sa concept of the fearing the paranormal. The altar was moved to a different place. The shadow people stopped appearing, but the memories are still vivid to me. Sometimes when the power goes out at night and everything falls into darkness, I wonder if those beings are still there, gathering around the altars, desperately trying to grasp whatever things were on it. Looking back now, I think they were lost souls, trapped between worlds, desperate for salvation, trying to touch the crosses, trying to open the Bible, but forever too late. Story 2, Midnight Dancers. When I was a kid, one time nagising ako ng madaling araw. Tulog na lahat ng tao sa bahay. Yung kwarto namin noon ay may window, and from there, kita mo yung gateway at yung driveway. That night, I stood up and looked outside. I saw 2 human-like figures dancing. Parang nagba-ballroom dance, isang lalaki at isang babae. Hindi sila pamilyar sa akin. They looked like regular people in formal attire, but their faces were different. Parang hindi sa tao. They had the same kind of face, warped. Parang mga mukhang baboy ramo. Blurry and grotesque, as if they didn't belong in this world at all. Around the driveway were pots of gumamela, and while they danced, I noticed petals were scattered in very specific spots on the ground. Parang sinasadya nilang iwasan or sabayan. I went back to bed and fell asleep. The next morning, I stepped outside, and the gumamela petals were exactly where I saw them the night before. Too specific, too real to be just a dream. I told my Lola about it, but like most adults hearing paranormal stories from kids, she just brushed it off. But deep down, I knew what I saw wasn't a dream or a product of my imagination. Story 3, The Screaming Doors. This time I was around 7 or 8 at mas may firm grasp na ako of the concept of fear. Minsan kapag Sunday, our relatives would visit and would have a barbecue in the backyard. Lahat ng tao ay nasa labas, kumakain, nag-iinuman at nagkakatuwaan. Pero ako, dahil introvert, I'd usually stay inside the house. Lumalabas lang kapag kakain na. That day, nasa loob ako ng bahay. Nanonood ng VHS sa sala. I still remember the movie, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, for the nth time. Ako lang ang mag-isa sa loob. Everyone else was outside. From where I sat, natatanong ko yung pinto ng room ng mga kuya ko and yung sa ate ko. Habang nanonood ako, I noticed na biglang sumara yung pinto ng kwarto ng mga kuya ko. I ignored it. Baka hangin lang. Then the door to my sister's room shut too. Still, I ignored it. But then, I started hearing banging sounds. Mahina sa simula, and then palakas ng palakas. To the point na mapapalingon ka talaga. Yung mga pinto, they were opening and slamming shut on their own. The banging grew louder and louder. Takot na ako nun. Tumakbo ako palabas at sinabi ko sa mga kuya at ate ko. At first, they ignored me. Eventually, nakumbinsi ko yung isa sa mga kuya ko na silipin. We went inside. The doors were still. And he said, of course, malamang hangin lang yan. Then went back outside. I stayed inside. Tinuloy ko yung pinapanood ko. Pero after a while, nagsimula na naman. The same thing. Doors slowly opening and slamming shut. Mahina sa una, tapos palakas ng palakas. At this point, natakot na talaga ako. I ran outside again and told my mom, and she dismissed it.
She didn't even give a second thought. So, I stayed outside. Ayoko nang pumasok. Later, when my mom finally went inside, and paglabas niya, pinagalitan niya pa ako for leaving the TV and the VHS on. Pagka-uwi ng mga bisita at pumasok na yung family ko sa loob ng bahay, tahimik na yung mga pinto. Kinuwento ko ulit. Sabi nila, hangin lang daw. Pero after that day, kahit ilang beses pa ako mag-isa sa loob during barbecues, it never happened again. May times na mapapansin na kung biglang sasara ang pinto. Pero tahimik lang. Hindi na yung nambubulabog. Up to now, I still don't know why that happened. Bakit sa araw na yun lang and why the banging was so aggressive. But one thing I know, it wasn't wind. From that point on, I never dared to sleep alone in those rooms again. Those are just few of the strangest things I remember from that house, whether it was third eye, a child's sensitivity, or something else entirely. I'll never really know. But what I do know is that those moments felt real, too vivid, too specific just to be dreams or imaginations. As I got older, things started to quiet down. Maybe I outgrew that connection, or maybe the house just stopped speaking to me. Nakalipat na kami ng bahay for a while na, and yung old house na yon ay nabili na ng isang home development company. Walang nakatira ngayon at wasak yung ilang parte ng mga pader at bubong. I guess parang walang mag-squat doon. Pero dahil wala na yung mga pader, nasisilip ko in full view yung bahay kapag napapadaan ako doon paminsan-minsan. Every time I do, memories of my childhood keep flooding in. And part of those memories are yung mga paranormal experiences ko doon. I often wonder if the house still holds on to those entities. If they're still lurking in the shadows, waiting for someone else to notice. Maybe they're stuck there. Maybe they've moved on. But every time I see that house, I can't help but feel like something's still there, quietly watching me, just as it did when I was a kid. Hi Dave, thank you for the beautiful set of stories. I specifically like that it's not scary at all. Ang pinaka-favorite ko is yung dancing couple na mukhang Baboy Ramo. That's very whimsical for me. Nasabi sa akin ni Jello of the House of the Oracles paranormal team na ang mga sensibilities ay medyo heightened kapag bata ka. Ibig sabihin dahil hindi pa nakukuha ang innocence mo by the life experiences you get as you grow old. Mas bukas pa yung isip mo sa mga bagay na paranormal. Yung nga lang, kapag tumatanda na tayo, mas nagiging busy ang isip natin sa mga mas practical na bagay kaya ng paghahanap buhay at pakikisalamuha sa mga kapwa natin. Kaya wala na din tayong panahon para sa iba pang usapin gaya ng misteryo at kababalaghan. Anyway, thank you Dave for the stories. Magbabalik pa tayo for other stories from the campers. That and more, coming up next. And we're back in San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. Next story is from Isa. And it's about her stories from their childhood home at ang mga kasama nila doon. Pakinggan natin ang kwento ni Isa. Hello po, ako po si Isa at natuklasan ko po ang podcast na ito noong pandemic. Hanggang ngayon po, tuwing gumagawa ako ng assignment sa university, kayo po ang pinapakinggan ko. Anyway, I believe na kaming lahat sa family ko ay bukas ang third eye. Nung bata ako, super aware na po ako na si kuya ko ay laging may nakikitang multo. Like to the point na after niya makakita ay sobrang taas ng lagnat niya. Kaya lagi po siyang dinadala sa hospital. At dahil parang nagiging suki na siya ng hospital,
at wala naman pong nakikitang sakit. Kahit mga nurses ay nagsasuggest na dalhin siya sa albularyo. And surprisingly, gumagaling nga naman daw po siya, sabi ni Mama. Hanggang ngayon sa new house namin, may mga nakikita po siya tulad ng mga itim at puting babaeng lumalabas at pumapasok sa loob ng bahay namin. Pati po yung babaeng nakaupo sa living room namin from time to time. Siguro yun po ay isasubmit ko na lang as another entry kasi sobrang daming encounters ng kuya ko. I thought never po ako makaka-experience ng mga ganito dahil matatakotin ako. And thankful ako doon. Pero hindi pala. Pinakauna kong experience ay nung nakatira pa po kami sa bahay ng tita ko. Yung house kasi na ito ay after magawa was empty for almost 10 years kasi nasa abroad na sila tita. Bali kami po ang unang tumira dito for personal reasons. Elementary po ako nito at that time at late na ay doon pa lang po ako maliligo dahil sa pagko-computer games ko. At dahil matatakotin ako, sinabi ko po kay Mama na hintayin niya akong matapos bago niya po ako iwan sa first floor. 2 floors kasi ang house na ito at nasa itaas ang lahat ng kwarto namin. Yung banyo po naman ay nasa ibaba at malapit sa likod ng house. Yung likod ng house ay malapit po sa ilog. Habang naliligo ako, sabi ni Mama ay iiwan na raw niya ako dahil antok na antok daw talaga siya. Magbabanlaw na lang naman po ako at kaya ayos lang. At narinig ko nga naman na siya ay umakyat na ng hagdan. Noong nagbabanlaw na po ako, bigla akong may narinig na psst. Pero parang malayo yung pinanggagalingan. So inisip ko na, baka sa labas to. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, meron po akong uling narinig. Pero parang mas malapit na siya. Psst. Psst. Hindi ko alam kung bakit pero naiisip ko po na baka guni-guni ko lang or baka sa labas lang talaga ng bahay. Which now ay wala pong sense. Since malapit nga po ang banyo sa likod ng bahay na malapit sa ilog. In short, walang tao dapat sa likod ng house. Akala ko po yun lang yung last sipol. Ngunit nagkamali po ako. May sumutsot po ulit. Pero this time, narinig ko siya na sobrang lapit. As in parang nasa tabi na siya ng pinto. At sobrang haba niya at napatigil ako sa pagliligo ko. Doon ako natakot at hindi ko napigilang sumigaw ng, "Kuya, kung kayo yan, di kayo nakakatuwa ah." Natakot ako kasi bakit ang lapit? Sobrang lakas na parang tinatawag po talaga ako. After ng ilang minuto, hindi ko alam kung lalabas po ba ako kasi baka may bumungad sa akin. No choice ako. Tumakbo po ako palabas at umakyat. Pagkaakyat ko, sinilip ko kung sino kuya ba yun. Pero nakita ko na tulog na silang lahat. Humihilik pa. Kaya naman tumabi na lang po ako sa parents ko at doon na natulog sa sobrang takot. Isang gabi naman, sabay-sabay po kaming kumakain nila Mama at kuya ko. Si Lolo naman ay may alagang chickens and ducks sa likod ng bahay namin. At ang routine niya ay pakainin muna niya ang mga ito bago sumabay sa amin. Yung upuan kung saan po ako umuupo ay yung seat ng pang padre de pamilya. At nakaharap ito sa pintuan palabas sa dirty kitchen na papuntang backyard. Habang kumakain, narinig kong sumara yung pinaka-gate papuntang backyard at naisip ko pong tapos na sigurong magpakain si Lolo. At tama, after ng ilang minuto, bumukas po yung pintuan at kung saan ako nakaharap at napansin kong pumasok si Lolo. Ngunit may mali. May nakasunod sa kanya. Habang sinusundan ko po siya ng tingin, may isang babae na maputi ang nakasunod sa kanya. Yung babae po ay matangkad, payat at mahaba ang buhok. As in, parang nag-glow po siya sa puti.
Napatigil po ako sa pagkain. Akala ko si mama ba yun? Pero hindi po pwede. Kasi katabi ko si mama. At pagtingin ko ulit, wala na siyang kasama. Sa same spot po kung saan ko po nakita ang babaeng yun, may isang gabi na nakatayo po ako doon kasi ang bagal ng signal. Tapos habang nagsuscroll po ako sa phone ko, biglang parang may malamig na kamay na kumalapit sa braso ko. Kumaripas na lang po ako ng takbo. Kasi wala po akong katabi kaya walang pwedeng kumalapit sa akin. Nagdasal na lang po ako noon pagkatapos. Sa same house po na ito, dati po kaming may computer shop sa harap ng bahay. At ang ugali naman po ng tatay ko ay walisin ito bago buksan. Noong kabubukas niya po ng pintuan ng computer shop, tumambad daw po sa kanya sa pinakadulo ng kwarto ang isang lalaking matangkad at sobrang itim. Na pagkorop niya raw po, nawala na ito. Kahit takot daw po siya, itinuloy na lang niya ang pagwawalis at magdasal. Kasi naisip daw po niya na kung ipapakita niyang takot siya, baka lalo raw pong magpakita sa kanya. Yun lamang po muna ang aking ibabahagi. Sana po ay ma-feature niyo ang first entry ko. Sa susunod po, itatampo ko pang kwento ng bagong bahay namin. Tapos, ikukwento ko na rin po siguro yung mga panahong buntis si mama at napatunayan niyang totoo nga ang mga aswang. Salamat po. More power sa inyong podcast. Hi Isa, salamat sa kwento mo tungkol sa bahay ninyo. It really is unsettling to feel these feelings, lalo na kapag nasa sarili mong pamamahay. Yun kasi yung sanctuary mo. Kaya I understand na minsan pipiliin mo na lang na wag nang pansinin, just like your dad. Salamat sa pakikinig mo sa podcast natin at sana ay makapagkwento ka pa ulit, Isa. Kung akala nyo sa mga lumang bahay lang may mga ganitong kwento, nagkakamali kayo. Dahil narito ang kwento ni Iris na nangyari naman sa isang apartment nila sa Las Piñas. Pakinggan natin ang kwento niya. Hi Campmaster, I'm an avid listener of your podcast since 2023. I really love listening to your podcast whenever I am working. I just want to share yung experience ko sa pinagstayan ko na apartment sa Las Piñas. I stayed there for a year, last 2021. The apartment has 5 buildings. Yung mga unang weeks ko sa first building na pinagstayan ko ay medyo bago pa siya and sa 3rd floor yung room ko. I asked my partner if may kasama ako sa floor kasi siya yung nag-move in ng gamit ko and nasa work pa ako. Ang sabi niya, meron. So, nakampante naman ako since ako lang ang magsastay sa room at siya ay uuwi sa Cavite. Noong kinagabihan, mga bandang 11:00, nakahiga na ako sa bed, patulog na sana, nang may narinig akong kumakatok sa wall ko. Which is yung kabilang room na vacant. Nagulat ako at hindi na ako nakatulog. The next day, nagtanong ako sa staff ng building kung may kasama ako sa floor. Ang sabi, meron po ma'am sa may kabilang hallway pero hindi pa sila nagsistay doon. Nanlamig yung buong katawan ko. My BF thought na meron since may kasabay siyang nagmo-movie in rin. A few days pass, kapag umuwi ako from work, yung mga vacant rooms sa floor, nakabukas yung doors. I'm not sure pero siguro utos ng management. Imagine, madilim yung mga rooms na nadadaanan ko. Medyo eerie talaga. Sobrang dami kong experience pero ito talaga yung pinaka-highlight. Nung may narinig ako ulit na para bang may nag-uurong ng chair sa kabilang room. Right after, may knocking sound ulit. Ang ginawa ko, kinatok ko rin yung wall. And then, kumatok din siya. After noon, nag-request na ako magpalipat ng ibang building.
And even though nakalipat na ako ng ibang apartment building, meron pa rin akong nararamdaman sa bago kong room. Hinihipan yung ears ko, kinakalabit ako pag natutulog. I'm not sure kung sumama ba sa akin siya or talagang haunted lang yung mga buildings. I have no knowledge sa history ng area na yun. Nasanay na lang rin siguro ako, Campmaster, dahil simula teenager ako, nakakaramdam at nakakakita po talaga ako ng mga entities. Ayun lang, sorry, napahaba. Have a great week. Hello, Iris. Ang ikli nga ng kwento mo pero salamat pa rin kasi nakakatakot din naman talaga yun. Yung tipong buong hall ay ikaw lang ang tao pero may nangangatok sa'yo. Parang kahit ako hindi ko kaya, lilipat din siguro ako ng apartment. Para sa mga psychic friends natin dyan, ano kaya ang pwedeng gawin ng isang gaya ni Iris kung sakaling wala siyang option na kundi magstay sa isang lugar na masasabi nating haunted? Comment nyo naman po sa Spotify section or i-share nyo sa ating Facebook page. At ito na nga ang ating pinakahihintay na segment sa ating show. This is the Camper Shoutouts. Ayan. Episode 285, sabi ni Jesky, always love the stories and of course your voice. Many episodes to come. Maging okay ka sana palagi. Stay safe and be happy. Ayan. Thank you, Jesky. Maraming salamat. For trying. Ralpy. Medyo maraming pahugot ngayon, Papa Earl. Ralpy. Oo, hugot season natin ngayon. So, may mga, mga dinaramdam. Missy says, oh no, CM, is your heart broken? No matter what it is, stay strong. Another great episode. Missy, thank you so much for thinking that I actually have a heart. What made you think that way? Myra Cuevas, sabi niya, more pa, Gustavo, please. Yeah, Gustavo, if you're hearing this episode, yeah, people seem to like your story. So go ahead and reach out to me via email if you have other stories, or feel free to let me know and then we'll do a recording together. Dave Villasaran, sabi niya, I know I paid Spotify Premium so there's no ads. How come I'm hearing ads? Hi. And Dave, that's because Spotify would allow other podcasters to stream, to upload our content via other, what do you call this? Spotify podcast host, which is yung Acast. Acast is my podcast host. And Acast allows me to upload episodes with ads kasi syempre gusto nga natin kumita. So regardless if you're premium or not, if the podcast host, the episode hosting upload platform will allow ads, then it will still have a little bit of ads. Anyway, Super Science says 3 knocks usually is a sign of mockery to the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh, is it? Parang ngayon ko lang narinig yan. Edwin Mark Villorente, sabi niya, nice story again, Papa Earl. Sabi ni Aya, narinig na nila yung kwento. And thank you ulit sa pag-mention today. Yeah, maraming salamat, Edwin. At sa inyong mga kasamahan dyan. Ayan, paano naman tayo? Pamatcha naman tayo dyan. Galing Japan. Sabi ni, smiley lang to. You know, na-excite talaga ako nang makita ko sa notification na may bagong episode. Thank you, CM, for making my day. Salamat din for still continuing the episodes. Grabe yung doppelganger. It will never not creep me out. Kasi I also have encounters in one of our houses in Nueva Ecija. I'll probably tell you about it soon. Thank you. Yan. Thank you so much. Kwento mo lang yan para naman mapag-share natin, di ba? Mapagkwentuhan natin. Love Rain, sabi niya, yung iba may palagi sila. Ako naman ay may pahinga. Pahinga na talaga kita sa nakakapagod ng mundo, CM. Sana everyday may new episode. Paano tayo magpapahinga kung laging everyday may episode? Ha? Kulit eh. No, thank you so much. And thank you for everyone who actually checked in with me. I know the stories from last week,
the hugots were there. So yeah, I was just feeling the feels. But hopefully nagustuhan nyo ang episode natin for today. And if you have any other thoughts, feel free to send us a message via our social media channels. At kung hindi naman ay ang Spotify comment section ng ating podcast. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. For our campers na feeling mo ay good job ang podcast, ay baka naman pwede ka magpakape. Yan, fall season na dito sa amin. So, medyo lumalamig na. So, any coffee is welcome. Punta rin kayo sa Patreon page natin for videos, YouTube channel, TikTok channel. You know the drill. It's all in the episode show notes. You can also stay until the end for the ads, because those ads they keep our show running here for free. At kung may kwento ka naman, send mo lang yan sa campfirestoriesph@gmail.com. Babasahin natin yan sa future episodes. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.